Saitama versus Tatsumaki, ang pinakamatagal na nating inaantay na paglalaban ay finally mangyayari na. But before that ay magte-take place muna ang laban sa gitna ng Tsukuyomi at nitong si Tatsumaki, which has been full of mind games at hindi lamang abilities ang kanilang ginamit sa pakikipaglaban. It's the Updated Weeb at kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews para sa One Punch Man ay siguraduhin mo nang naka-like, naka-subscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi ka nang updated sa recent timeline ng series. Now alam kong excited na kayo sa mangyayari sa chapter na ito kaya simulan na natin agad ang talakayan. Konting recap mula sa previous chapter na One Punch Man chapter 176 ay nagsimula na nga ang laban sa gitna nitong si Tatsumaki, ni Fubuki at ng miyembro ng Tsukuyomi. Dito ay inacknowledge na sana nitong si Fubuki si Saitama at gusto niya sanang humingi ng tulong dito. Subalit nang dahil sa napakatinding clash ng mga psychic powers ng miyembro ng Tsukuyomi at ni Tatsumaki ay biglang nag-crack open ang tinatayuan nilang sahig at biglang napunta itong si Saitama sa underground. Though actually nasa underground naman talaga sila lahat pero mas pumunta sa pinakamababang level itong si Saitama dahil nga sa napunta siya sa ilalim. Wherein dito ay nakita niya ang napakadaming monsters na itinatago ng Heroes Association. Now proceeding naman sa chapter at hand which is One Punch Man chapter 177, makikita natin sa cover page pa lang ang title ng chapter na ito na pinangalalang The Supernatural and the Risks. And as usual, meron na namang napakagandang art dito nitong si Fubuki at nitong si Saitama at Genos. Now before mag-proceed ang kwento ng chapter na ito sa nangyayaring laban sa underground basement, nagkaroon muna ng parabang perspective ng mga privileged na individual na nakatira ngayon dito sa Heroes Association bilang apartment nila. Iniisip ng dalawang ito na napaka-safe nila dahil naipon nga naman sa Heroes Association ang pinakamalalakas na heroes kaya naisip nilang dito tumira nang dahil na din sa kanilang mga koneksyon. Napakakampante ng dalawang ito habang sila ay nagde-date despite the news na ang pag-appear daw ng mga monsters as of these moments ay all-time high. As if sa mga pagkakataong ito ay ang pinakadelikadong sitwasyon na magpagala-gala sa mga lugar na hindi pa napupuntahan ng mga heroes. Sinabi dito nitong random dude na ito na nakapasok sila sa Heroes Association apartment kahit na napakahigpit nito sa mga tao dahil ang kanyang tatay ay isang higher up sa government, which only proves na talagang pinapakita dito ang dark side ng politics dahil ito na nga ang hero politics arc ng One Punch Man. Habang nagsisip naman ng isang cup of tea ang kanyang dinedate na babae ay biglang parabang umuuga daw ang kanyang baso na pinagtaka naman ng lalaki dahil napakatindi daw ng pagkakabuo ng Heroes Association apartment at earthquake proof daw ang strukturang ito. To the point na ang magnitude 6.0 and below ay hindi daw mararamdaman kapag nasa loob ka ng strukturang ito. Nagtiwala naman sa kanya ang babae at hindi na inisip yon dahil napakatindi nga naman ng pagkakagawa ng Heroes Association apartment. Subalit within just a matter of seconds ay nagkaroon na ng napakalakas na magnitude ng earthquake na dahilan kung bakit nagtataka ngayon ang dalawang ito. Then they realized na it only means one thing. Ang magnitude ng earthquake na nangyayari ngayon ay mas malakas pa sa magnitude 6.0 or even greater than 8 para maiuga ang magnitude 6.0 resistance na structure. Then sa parabang headquarters ng Heroes Association ay naramdaman din nila ang napakalakas na lindol kaya ngayon ay tinatrack na nila kung nasaan ang epicenter. Nang natrack nila kung nasaan ang epicenter, hindi naman nila makita kung ano ang nangyayari sa ilalim dahil sinira nga nitong si Joker ng Tsukuyomi ang lahat ng mga security cameras tulad ng nakita natin sa previous chapters. And dahil nga napakaraming nakatago na mga monsters sa ilalim ng basement na yon para nga sa kanilang experiments, naisip ngayon ng parang chief na ito ng Heroes Association na ipadala na ang mga natitira pang mga heroes para magresponde sa basement. Then here we go, we get back again sa gitna ng laban na nangyayari ngayon kay Tatsumaki at dito kay Joker. This scene is a very continuation ng previous chapter na nakita natin na kung saan ay merong napakalaking orb ng psychic powers or psychic energy itong si Tatsumaki na nagdudulot nga ng mga tremors or ng earthquake mismo na nangyayari dito sa Heroes Association apartment. Habang itong si Joker ay nakikipagtagisa ng kanyang psychic powers dito kay Tatsumaki, ay na-realize niyang pagdating dito sa psychic powers ay lugi siya dito kay Tatsumaki especially sa kanilang telekinetic output. Dahil isipin mo nga naman, itong si Tatsumaki ay halos ang pinakamalakas na S-class ranking hero na present palagi sa kanila.
which is only second to Blast na si Blast naman ay palaging missing in action, kaya masasabi natin itong si Tatsumaki ang pinakamalakas na S-Class ranking hero. Except na doon itong si Saitama dahil alam naman natin hindi na natin kailangang isama pa si Saitama sa ranking na yon. Being aware of her superiority, lalo pang mas minaliit nitong si Tatsumaki itong si Joker habang sinasabing inakala daw ba niyang may magagawa siya or matatapatan niya ang kakayahan nitong si Tatsumaki. Considering na isa nga lang naman siyang guinea pig or para bang isang individual lamang na ginawa ng isang eksperimento para magkaroon ng kanyang telekinetic capabilities. It was at this moment nang sinabi ni Joker na hindi daw dapat siya minamaliit nitong si Tatsumaki. And dito na magsisimula ang mind games na binabanggit natin kanina habang nakatingin itong si Joker dito kay Fubuki na hindi naman actually ganun kalakas kumpara sa kanilang kakayahan. Malalaman agad natin na gagamitin itong si Joker itong si Fubuki as a hostage para hindi siya malabanan itong si Tatsumaki. May kita natin dito si Fubuki na pilit na ibinubukas ang crack na na-create kanina ng dalawa para nga naman makabalik na itong si Saitama sa lugar na kung saan sila ay naglalaban. But then biglang may ginawa itong si Joker dito kay Fubuki na dahilan kung bakit biglaan na lang natumba itong si Fubuki. Habang nakatingin naman itong si Tatsumaki sa kanyang kapatid ay nagtataka siya kung ano ang nangyari. Dito ay inexplain itong si Joker kung ano ang ginawa niya para biglang mapatumba na lang itong si Fubuki. At first, akala natin ay para bang may ginamit na isang napakalakas na technique itong si Joker para makapatumba na lamang ng isang telekinetic user din. Pero sinabi niya dito na binuksan daw niya ang sleeping pill na nasa loob ng katawan nitong si Fubuki, na ipinagtataka naman nitong si Tatsumaki kung paano nga naman bigla na lang nakapasok sa katawan nitong si Fubuki ang sleeping pill. Inexplain din yun dito ni Joker habang sinasabing nakasingit daw ng isang sleeping pill itong si Joker sa loob ng mga beauty supplements na ini-intake lagi nitong si Fubuki. It's just at this moment lang niya inopen ang capsule na yon para nga naman bigla na lang yung tumalab ng nasa timing. And thinking of it, kung may nakasingit ng isang sleeping pill sa loob ng beauty supplements nitong si Fubuki, it only means one thing. May isang traitor o may isang traidor sa loob ng Blizzard Group. Nang ma-realize yun itong si Tatsumaki, nagalit ito ng sobra habang biglang kumreate pa siya ng isang barrier na naglalayo kay Fubuki mula sa kanyang grupo at mga kaibigan. Para naman maging isang hostage nitong si Joker si Fubuki, ginamitan pa pala niya ng isa pang capsule ang mga siningit niyang gamot dito sa supplements nitong si Fubuki. At ang isa sa mga yon ay isang full capsule ng deadly poison. Kaya binantaan niya yon ni Joker si Tatsumaki na kapag pumalag pa siya sa kanya, ay bubuksan din niya ang full capsule na yun ng poison na siguradong papatay agad dito kay Fubuki with just mere moments. Dahil alam nating may pakialam at mahal naman ni Tatsumaki ang kanyang nakababatang kapatid na si Fubuki, agad niyang itinurn off ang paggamit niya ng kanyang telekinetic power para nga naman maprotektahan niya ang kanyang kapatid. Subalit right after turning off her powers, agad na gumamit ng isang napaka-tricky na move itong si Joker. Sa pamamagitan ng kanyang artificially made na telekinetic powers ay pinilipit o tinwist niya ang buong katawan nitong si Tatsumaki to the point na parabang ang mga joints nito ay nabali na. Isang napaka-unsightly na itsura nitong si Tatsumaki na ngayon lang natin nakita at hindi pa nangyayari kahit na sa nangyaring laban niya kay Saiko Rochi. Ito namang si Joker habang patuloy niya pang pinipilipit ang katawan nitong si Tatsumaki, sinabi niya pa na hindi daw talaga kailangang mabuhay ng mga natural na psychic powers o ng mga natural na espers dahil ang kailangang mag-thrive at ang mamuno sa buong mundo ay ang mga espers na artificially made tulad niya. Para naman makatakas safely at hindi madamay sa kahit na anong ruckus na nangyari na ito, ay binuksan ni Joker ang natitira pang lock sa demon level monster basement na kung saan ay nahulog itong si Saitama. Habang fine-frame up itong si Tatsumaki at bumubuo ng storya na dahil sa ginawang rampage ni Tatsumaki ay nakatakas ang napakaraming monster sa basement ng Heroes Association at ang mga monster na yun naman ang pumatay sa buong Blizzard Group at sa iba pang mga taong nasa ilalim ng lupa or rather ng basement nga ng Heroes Association. At habang kinikidnap naman niya ang magkapatid na Tatsumaki at Fubuki at pati na din itong si Saikos, hindi naman daw gagawa ng kahit na anong pagkakaabalahan pa ang Heroes Association para hanapin si Fubuki at itong si Tatsumaki kung sila nga ang pinagbibintangan na nagdulot ng napakalaking kaguluhan at pagkamatay dito sa ilalim ng Heroes Association basement. Habang papalis na ngayon itong si Joker kasama ang 3 pang individual na kanyang isasama para gawin ding guinea pig, naglabas na ngayon ang tunay na traitor dito sa Blizzard Group na actually ay hindi naman talaga pala ganun na katagal sa loob ng Blizzard Group at isang bagong member pa lamang. May kita din natin na ang traitor na ito ay isa ding artificially made esper at kaya din niyang mag-levitate sa ere.
And especially, meron din siyang scars sa kanyang ulo, specifically sa kanyang sentido or sa kanyang temple na nangangahulugan lamang na nagkaroon na din ng experiment sa kanya para maging din siyang isang artificially made Esper na meron ding sariling telekinetic powers. So it must mean na ang susunod pa nating may kitang mga miyembro ng Tsukuyomi, maging sa pinakamahina man papunta sa pinakamalakas, ay merong mga scars o may mga tahi sa kanilang mga ulo na magsisilbi ng mga trademark nila as a member of Tsukuyomi ng mga artificially made Espers. Bago naman umalis ang dalawang membro na ito ng Tsukuyomi ay nagpaalam sila habang binubuksan ang cage na nagsasarado ng basement na tinataguan nila ng napakaraming mga demon level monsters. Kaya takot na takot ngayon ang mga miyembro na ito ng Blizzard Group at pati na rin ang mga nagbenta kay Psychos dito kay Joker. Sa sobrang takot nila ay nagkaroon na ng stampede sa loob ng basement na ito. Subalit kung babalikan natin ang nangyari sa previous chapter, nakita natin na nahulog itong si Saitama sa lugar na kung saan ay naroon nga ang mga demon level monsters. So you know guys what's going to happen na dito? Habang takot na takot ang mga taong ito sa kung anumang lalabas ng mga monsters mula sa chamber, ang lumabas mula dito ay ang lasog-lasog at ang mga wasak-wasak na katawan na ng mga monster na alam nyo naman kung ano ang dahilan kung bakit. May kita natin na nandito na naman si Saitama with his very corny pose matapos niyang patayin ang lahat ng demon level monsters na nasa loob ng chamber. Nagulat ngayon ang lahat ng tao na nasa scene, hindi lamang itong si Fubuki, hindi lamang ang Blizzard Group kundi maging ang mga miyembro na ito ng Tsukuyomi. Because it seems at this point, hindi pa naman actually aware ang Tsukuyomi sa kung anuman ang capabilities nitong si Kalbo. Then matapos pumagsak nitong si Saitama mula sa impact ng kanyang pagtalon, may kita natin na unti-unti nang bumabalik sa dati ang katawan nitong si Tatsumaki. And dahil naramdaman nga nitong si Joker na para bang magre-retaliate na ngayon itong si Tatsumaki, inilayo niya ngayon itong si Fubuki mula dito. Si Tatsumaki naman pumasok na ngayon ng kanyang devil mode at may kita nating binabantaan niya ngayon itong si Fubuki na medyo masakit daw ang gagawin niyang pamamaraan. At isipin na lang daw ni Fubuki na yun ay ang kanyang punishment dahil hindi nakikinig itong si Fubuki sa kanyang mga pinapayo. May kita naman natin dito na itong si Joker ay takot na takot at nagtataka kung bakit hindi daw nagre-react ang poison capsule na ipinasok niya sa katawan ni Fubuki na ginagamit niya sanang panakot dito kay Tatsumaki para hindi na ito lumaban. Ang ginawa pala nitong si Tatsumaki ay tinwist niya ang poison capsule na nasa loob ng katawan nitong si Fubuki to the point na para bang ang size nito ay parang karayom na lamang. Para nga naman hindi masaktan itong si Fubuki kapag inilabas na ito ni Tatsumaki mula sa kanyang katawan. Dahil of course, wala naman itong ibang dadaanan kundi ang kanyang katawan kaya magdudulot ito ng hole o ng butas sa kanyang katawan. But since it is at the side of a needle na nga lang o ng isang karayom, hindi naman ganun kalaki ang magiging damage sa kanya na para bang tinusok lang siya ng isang matilos na bagay. As for the explanation naman kung paano na-locate nitong si Tatsumaki ang poison capsule na nasa loob ng katawan nitong si Fubuki, ginamit daw niya ang same wavelength ng signals or ng telekinetic signals na ginagamit nitong si Joker papunta sa katawan ni Fubuki. At hinanap niya kung anumang object ang nasa loob ng katawan ni Fubuki na magre-react sa telekinetic signals na yon. And here we can see na nakalabas na ngayon ang pinilipit or ang itinwist na poison mula sa katawan nitong si Fubuki. Pati na rin ang napaka-solid na katawan nitong si Fubuki. At balik tayo ngayon sa kwento, may kita natin na nagta-travel na ang tinwist na poison nitong si Fubuki papunta sa lugar na kung saan ay naroon ngayon itong si Joker. Ang pinaplano pala nitong si Tatsumaki ay ang itusok o ang gamitin ang mismong poison na ginawa nitong si Joker kay Joker mismo, na para bang ang ginagawang plano ni Joker na lasunin itong si Fubuki ay ibinabalik niya ngayon dito kay Joker sa pamamagitan ng paggaya ng teknik o ng wavelength ng telekinetic signals na ginagamit ni Joker. Which only proves na hindi lamang basta napakalakas nitong si Tatsumaki dahil sa kanyang abilities, kung hindi meron din siyang napakatinding intelektual. Due to the poison naman, may kita nating nagte-take effect na ang lason sa katawan nitong si Joker habang ang kanyang matang tinamaan directly ng poison na itinusok nitong si Tatsumaki ay parang nabubulok na at nagtatagas na ang dugo mula sa kanyang ulo. Habang hirap naman ngayon sa kanyang sitwasyon itong si Joker, nagpakita naman bigla itong si Tatsumaki sa kanyang likod habang sinasabing hindi pa daw pala patay itong si Joker, na nangangahulugan lamang na meron silang anti-poison or meron silang resistance pagdating sa mga lason, or pwedeng
siya lang mismo ang may ganong abilidad na ibinigay sa kanya artificially as well. But although meron nga siyang resistance sa poison, kitang-kita naman natin na meron pa rin kahit na konting significant effect sa kanya. Pero nagsimula nang matakot ngayon dito itong si Joker nang sabihin sa kanya nitong si Tatsumaki na pagkatapos daw ng pagtutuos na kanilang ginagawa ay pipilitin daw ni Tatsumaki pigain ang lahat ng impormasyon sa kanya sa kung anumang nalalaman niya tungkol sa Tsukuyomi. Then gamit ng kanyang telekinetic powers ay gumawa ng isang parabang Chibaku Tensei itong si Tatsumaki na naghihigop ng lahat ng mga parabang maliliit na bato or concrete or whatever it is na bumubuo ng structure na sinira nila sa ilalim ng basement. At ginawa niya itong parang isang napakalaking boulder na pumipiga at umiipit ngayon dito kay Joker, and nagsiserve ang boulder na ito as a clump of rock na nagkukulong sa kanya para hindi na siya makagawa ng kahit na ano pang moves. Assuming na pwede nga siyang makatakas pa dahil meron nga siyang resistance sa poison. And ito namang traitor na nagsingit ng mga lason at ng sleeping pill sa mga supplements nitong si Fubuki ay tatakas sana. Pero hindi siya pinalampas nitong si Tatsumaki, and dahil hindi naman siya ganun kalakas and hindi naman actually siya in the level siguro nitong si Joker, ay ihinampas lang niya ito sa pader. Then boom, na-recover na ngayon itong si Tatsumaki, itong si Psychos at itong si Fubuki na parehong unharmed naman. And it seems kailangan nang magtago-tago at magpakalayo-layo muna nitong magkapatid na Tatsumaki at Fubuki, patay na din itong si Psychos dahil meron silang ginawa na hindi in line sa kung anumang gusto mangyari ng Heroes Association. Tuwang-tuwa naman ngayon ang mga miyembro ng Blizzard Group dahil nakaligtas na sila at buhay pa rin ng kanilang master na si Fubuki, or should we say leader. Agad silang tumakbo dito kay Fubuki habang si Fubuki naman ay tuwang-tuwa dahil nga nagsucceed ang kanilang plano. Akala ni Fubuki ay talagang pure na pag-alala lang ang nararamdaman ng kanyang mga miyembro, subalit sa paglapit ng mga ito ay naghalit ang mga to habang sinasabing isinama na lang daw sila nitong si Fubuki nang wala ng kahit na anong explanation at muntik pa silang mamatay ng dahil sa nangyaring insidente. At hindi din daw nila alam kung bakit ang isang taong may koneksyon sa mga executives ay binabalak na patayin silang lahat. Habang nangyayari ang komosyon na ito ay biglang sumigaw itong si Tatsumaki ng galit na galit habang sinasabing layuan na daw ng mga miyembrong ito itong si Fubuki. Dahil right from the start naman daw ay wala naman daw koneksyon ng mga taong ito sa kung anumang plano ang ginagawa nilang dalawa. Dahil silang dalawa nga lang naman ang magkapatid na espers at wala naman kahit na anong kapake-pake ang Tsukuyomi sa mga taong yon. Kaya nga binabala kanina ni Joker na iwanan na lamang na mamatay ang mga low class na heroes na ito sa kamay ng mga demon level monsters. Sinabi din dito ni Tatsumaki na sinuwerte lamang daw sila sa nangyaring laban ngayon dahil sinabi or in-reveal pa rin nitong si Joker kung ano man ang kanyang trick na ginawa na dahilan kung bakit nagawa niya yun ang solusyon. Dahil kung hindi naman sinabi ni Joker na kung anumang pill or kung anumang capsule ang nasa loob ng katawan ni Fubuki ay hindi naman nila mapipigilan yon kung wala silang kaalam-alam. Pinopoint out lamang dito ni Tatsumaki na dahil nga sa napakarami niyang kaibigan at sa napakalawak na kanyang circle of friends ay nagkakaroon ng paraan or ng way ang mga kalaban ng mga dirty tricks tulad na lamang ng ipupull off sana nitong si Joker na napigilan lamang nila. Kaya ang gustong mangyari dito nitong si Tatsumaki ay i-disband na ni Fubuki ang buong Blizzard Group at mag-focus na lamang siya as an individual hero. Subalit, sa loob-loob pala nitong si Tatsumaki ang dahilan kung bakit gusto niyang magsarili na lamang itong si Fubuki ay dahil hindi naman niya kayang protektahan ang lahat ng taong yon at mas gusto niyang protektahan lamang ang kanyang kapatid dahil yun lang naman ang abot ng kanyang makakaya and para bang yun lang ang kaya niyang siguraduhin. Dahil kung dadating nga naman ang point na gagamiting hostages ang lahat ng mga taong yon ay siguradong wala na siyang magagawa. Nagsimula namang sumagot ngayon ang mga miyembro ng Blizzard Group habang sinasabing kailangan pa rin daw nilang mabuo as a group, and it's just na bigla lang daw sila sa nangyaring laban at hindi daw sila nagkaroon ng countermeasures and preparation kaya nangyari ang insidente. Nang dahil sa sinabi ng mga membrong ito ay nagalit ngayon itong si Tatsumaki habang sinasabing dahil daw sa kanilang kasalanan kaya nasa danger ngayon ang buhay ng kanilang leader. Do kung iisipin, kasalanan din naman ni Fubuki kung bakit nangyari yon dahil bigla na lang siyang nagpasok ng isang membro nang hindi nag-i-inspect ng maayos. Or so I think, pero pwede rin namang wala na siyang kinalaman sa pag-recruit ng mga members and meron na siyang mga sariling executives na gumagawa ng mga bagay na yon. Mas lalo pang binaliit nitong si Tatsumaki ang mga membrong ito ng Blizzard Group habang sinasabing hindi daw kailangan ni Fubuki ang mga may hinang nilalang na yon at nagiging parang pabigat lamang daw ang Blizzard Group para kay Fubuki.
Sinabi din niya na kung hindi daw kusang lalayo ang mga taong ito mula kay Fubuki, ay bubugbugin niya ang lahat ng mga ito to the point na malulumpo na sila at hindi na nila gugustuhin pang mag-work as a hero anymore. This shows just how much willpower at kung gaano ka-decisive ang mga gustong gawin nitong si Tatsumaki para lamang sa gusto niyang mangyari. Even as a prestigious high-ranking S-class na hero, handa siyang mag-resort sa violence towards fellow heroes din para lamang sa kaligtasan ng kanyang kapatid na si Fubuki, na para bang ang kanyang gagawin ay hindi na actually an act of herohood. Then just as Tatsumaki was about to use her power at kitang-kita naman nating takot na ngayon ang buong Blizzard Group pati na rin itong si Fubuki, bigla ngayong hinawakan ni Saitama ang wrist o ang kamay nitong si Tatsumaki habang pinipigilan siya. May kita natin ngayon dito ang isang napakatinding panels na kung saan ay hawak-hawak nitong si Saitama ang kamay nitong si Tatsumaki at si Tatsumaki naman ay galit na nakaglare o nakatiting ngayon dito kay Kalbo. As if hindi lamang galit ang nararamdaman ngayon nitong si Tatsumaki kung hindi pagkasorpresa din dahil napigilan nga naman ni Saitama ang kanyang kilos sa pamamagitan lamang ng paghawak sa kanya na hindi naman kayang gawin ng ibang heroes kahit na ang mga S-class ranking heroes pa. We can also see here ang isang napakaseryosong itsura dito ni Saitama habang sinasabing pareho lang daw silang magkapatid na nanggigipit ng iba pang mga heroes o nakikipaglaban sa iba pang mga heroes ng dahil lamang sa kanilang personal na kagustuhan. Sinabi din niya na masyado daw malala ang kanyang gustong gawin para lamang i-lecture o turuan ng leksyon ang kanyang nakababatang kapatid. And there you go, that's the end of chapter 177 ng One Punch Man. So it means na sa next chapter release ay may-witness na natin ang magiging napakatinding laban sa gitna ng pinakamalakas na S-class ranking hero aside kay Blast at dito kay Saitama. It is confirmed actually dahil nag-appear na ito sa webcomic pero mas magandang i-review natin ito sa official chapter release na i-release soon kung hindi magkakaroon ng breaks. Isang napakatinding laban na siguradong magtatatak na naman sa kwento ng One Punch Man at sana makapag-keep up ito sa mga nangyaring laban tulad ng nangyaring laban sa gitna ni Saitama at ng Awakened Cosmic Fear Garu. Kung nagustuhan mo ang ating chapter review na ito, siguraduhin mo nang naka-like, naka-subscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified, especially sa next chapter release na siguradong inaantay nyo na kahit ngayon pa lamang. But I guess that's all para sa ating chapter review ng chapter 177 ng One Punch Man. I hope you guys had a great time watching this video. It is the Updated Weeb and I'll see you on the next one.